Ngayon po muna sa inyong lahat, maraming salamat po sa pagpunta. Kahit natos ko walang hinto ang ulan. Simula nang umalis ako from London, umuulan na hanggang ngayon. Mag-iingat po ang mga kababayan natin. And sana huminto na ang pag-ulan na ito. So, again, thank you and good afternoon. Alright, so sir, umpisahan na natin. We are officially opening the floor to our media friends. I think we have one question from Miss Kate Adahar of Random Republica. Asan po ba siya? Ayan po, hello ma'am. Good afternoon. Ako din pala ang microphone. Yes po. Ikaw na. Kate, alam mo na ha, nag-usap na tayo. Brief na pala. Hi Daniel, congratulations. How does it feel? Another endorsement? Siyempre, O nasanay ka na? Hindi. Parang no, kanina lang magkausap. And siyempre, I'm very thankful always and thankful and blessed. And kay Ma'am Mary at kay Sir Kelvin, I'm very thankful sa tiwalang ibigay nila sa akin. Diba? Dito sa partnership nito. And as someone na matagal na sa industry, since medyo bata ka pa, meron bang part sa'yo at one point na naisip mo, sana earlier nag-business din ako, seeing all these businesses grow? Earlier, siyempre sumayad sa isip ko yun noon. You know, na mas maaga, mas mabuti. You know, na magsimula sa isang negosyo. Kaso nung panahon na yan, umaararo din ako sa trabaho. You know, parang, and I was very young. And parang ang utak ko noon ay pinagsasabay-sabay namin dati ang taping, ang shooting, ang guesting, ang shows, diba? So, yung panahon na yun, parang hindi ko kinayang magnegosyo. At syempre, importante, may gumagabay din sa'yo pagdating ng negosyo. So, oo naman, syempre, sumayad sa isip natin yun. Oh, thank you, ma'am. Yes. Rose, sino pa yung... Okay, meron pa tayo. Next question, partner. We have Miss Nerissa Almo of gmanews.com. Yes, Nerissa, ikaw na yan? Carry na niya yan. Hello. Hello, Good afternoon. Good afternoon. Yun, napag-usapan na yung business, no? When did you realize na kailangan mo na mag-start and paano ka nag-start? Ano yung process? Siguro, nagsimula akong magnegosyo. Iba lang yan sa akin. Nagsimula akong magnegosyo because of creatives din. Because I love to create. You know, I think nakakonekta because of our industry, you know, arts and graphic design. Yan, mahilig kasi kami dyan eh. And doon nagsimula yun eh. So, I started the business. Ang una-una namin ginawa is yung Barbero Blues and dati namin barbershop. And ayun, doon ka naman kasi matututo. Lalo ako, hindi naman ako dahil unang-una ay aktor ako, di ba? Yan ang trabaho ko, yan ang linya ko. Ang pagnenegosyo kasi para sa akin is experience. Pumasok ako dito hindi para, syempre para kumita. Unang-una, yun naman ang point ng pagnenegosyo. Pero nandito rin ako, kumbaga, para matuto. You know, para matuto magnegosyo. Paano nga ba magnegosyo? Ano ba mga kailangan, di ba? So, ayun lang. Tapos pag nagsimula yung Barbero Blues, naging interesado na, di ba? To grow the brand, di ba? Gano'n naman siya, di ba? Ano ba pwede natin gawin, di ba? Paano ba natin tumataas sa mga tao? And naging exciting lang. Naging exciting lang for me. And eto, along the way, ang dami rin natin nakikilala mga tao na may mga pare-pareho ang ideas ninyo. Di ba? Na ang sarap makipag-collaborate, makipag-partner. So, ayun, ngayon tuloy-tuloy na lang din siya. May follow-up na. Speaking of collaborations, it's KPC, endorsement ambassador. Do you see yourself na mag-venture na rin sa importation? Malaking bagay ito. I think, for now, hindi ako mag-venture. I think magiging customer nila ako. Magiging customer ako ng KPC dahil marami rin tayong mga produkto na nanggagaling sa iba't ibang bansa. So, sabi ko nga nung sinabi na, oh my gosh, everything's falling into place. Everything will be easier for me. Also dahil maraming mga nagsisimula sa negosyo na nalilito eh. Di ba? Kung paano nga papaparatingin itong mga items natin or whatever na gusto natin ibenta. And dahil dito sa totoo yun eh. Na talagang mapapadali ang buhay ko ngayon. Salamat Panginoon. Nilalapit ako sa mga tamang talagang mga tao.
Yun na. Thank you. Thank you for that wonderful answer. Ang galing naman. Parang, oo, pang-international yung Correct. sagot. Oh, and I thank you. Yes. At sino pa yung pwedeng magtanong dyan? Okay, meron tayong third, si Sir Richard Paglikawa naman po of Lionheart TV. Hi, Sir Richard, ang aking kapatid na nawawala. Hello. Richard, pasok. Hello, Digya. Congratulations dito sa bagong endorsement. Thank you, sir. Thank you. Nalaman namin kanina kay Sir Kelvin na KTC help business owners not just with importation of products and delivery but also with knowledge. So, para sa iyo din sa experience mo, gaano kahalaga ang may alam sa negosyo, hindi lang basta puhunan? Again, kaya yung sinabi ko kanina, magandang magsimula ng negosyo. It's the best. You know, for me, the best is be your own boss. Diba? So, sa pagsimula ng negosyo, okay yun. Pero maigi yung, again, may gumagabay sa'yo. Dahil kung may puhunan ka lang, medyo mahirap, dahil sa panahon ngayon, hindi madaling kumita ng pera. At ayaw natin masayang yung puhunan natin. So, mas mabuti na meron tayong mentor o, yun nga, again, gumagabay sa atin pagdating sa negosyo. Thank you, Digya. Thank you, sir. Grabe yung maturity level ni Totoo. Daniel. Parang doon ako nakalbo from 2009 until 2025. That was 16 years ago nung unang salta niya sa showbiz with the Luz, of course. Eto pa, hindi ko dapat makalimutan. Ito pangatlo yata sa pinaka-early bird catches the word. Si Sir Bobby Requintina of Manila Bulletin. Ikaw na ba ito? Magandang hapon po. What's up, Kay Sir Kelvin, Miss Mary muna. 5 years in business, congratulations dahil ang tagal na rin mo, no? Na-establish na rin talaga yung negosyo din. How would you describe yung business status niyo po kayo? Successful na ba? May mga inaayos pa? Or may mga kulang pa na dapat gusto niyo ma-achieve sa negosyo na ito? Ano pa po ang how would you describe po? Bigyan niyo ng mic. Mag-aaral loob sa kanya. There's so much room for learning. Each and every day, kailangan natin dapat laging may natututunan. So, we've been in the industry for like a decade now. So, KTC is one of our first businesses that we currently handle. And continuously, I and Kelvin still learning, not only here in the Philippines, but also abroad. So, if you guys know, we are also investing in knowledge, specifically in Harvard University. In US, specifics for marketing, for operations, to streamline all the processes that we have. Kasi as we all know, business industry talagang nagbabago at nagbabago. So we really have to adapt. And learning from other countries, learning from abroad, talagang dun kayo mas madaming matututunan. And we are very blessed that we become a way for all the Filipino people and entrepreneurs na nakakapagdala ng knowledge from abroad dito sa Philippines. Thank you. Sir Kelvin. To add lang, siguro since mahilig kami mag-aral, actually yung mga executives din namin, pinupush din namin sila na mag-enroll sila sa mga iba't ibang sikat na schools dito like AIM or sa Harvard din, yung mga online courses. And I think kasi for the business talaga na mag-sustain, kailangan talaga, hindi lang yung owners yung kasama mo, yung mga people behind that kasi. Sila rin yung isa sa pinakamalaking factor why nagiging successful yung negosyo. Okay, congratulations. Hey, Mr. Daniel lang po. Daniel, congratulations sa Seoul. So, how does it feel na another international award? Oh yeah, thank you. Thank you very much, sir. I'm just doing my job, and when I do my job, I give 100% all the time. Ang pinaka-gusto kong pasalamatan, syempre, are the fans. Diba sila ang naglagay sa akin sa posisyon na yun, kaya buong puso ako nagpapasalamat sa kanila. Yun lang, sir. And the last question, Daniel, kapapasok pa lang And ng sister sorry, mo. to represent the Philippines, man. Yes. Again, ayoko na, okay na ako. Okay, kung kapapasok lang sa showbiz ng kapatid mo, ng sister mo, no? So, ano ba to? Like, mahaba ang usapan ba yan? Or ano nga Naku, alam niya. in-advise mo sa kanya sa pagpasok sa showbiz? Ay, naku. Well, gusto niya talaga. Gusto niya talaga.
I just gave her the guidelines. You know, it's not gonna be easy. The showbiz life is not easy. Sabi ko na sa kanya, dapat pumasok ka dyan ng buo ka na. Buo ang puso mo. Kilala mo ang sarili mo. Diba? Kasi maraming magtitikta sa'yo kung sino ka. So, yun lang. Swerte siya nandito ako para bantayan ang likod mo. You know? And marami pang kailangan patunayan ng kapatid ko, but I'm very proud of her. Na nandyan na siya, na magsisimula na siya. And I'm just happy that she's really passionate. Diba? Kasi gusto niyang gawin. And I'm sure she'll make me proud. Hindi naman stage brother ng ano mo, take mo. We'll see. I don't know yet. Tingnan natin. Hindi pa nagsisimula eh. Okay, congratulations po. But I'll be very protective. You know. Salamat po. Thank you. Thank you, sir. Alright, and we have another question. Ito naman ay galing from PEP and Marites University's Miss Rose Garcia. Matatawa sila sa But anyway, ayan. Nakakatakot yung university mo, no? Kainis naman. Anyway, bago kay Daniel, gusto ko muna i-congratulate ang Cruz. Hindi, ang Cruz couple kasi at so very young. Grabe, nakapag-build na kayo ng ganitong empire. So, very inspiring. And yan. So, congratulations po. Yeah. And then, may question naman is for Daniel. Daniel, another congratulations. Kasi nga, ang bongga, Soul Drama Award. Although na-mention na ni Bobby kanina, ano to, kukunin mo pa lang ba personally yung award? Paano yung magiging proseso? Are you going to Korea? Paano? Yeah, I have to. You know, pupunta tayo ng Korea, again, not to represent myself, but to represent the Philippines once again. Diba? And, naiyak si Jerry sa thank you. Again, sa fans, maraming salamat sa pagmamahal. Thank you. Ano to? Is a surprise, Daniel, yung pananalo ng award na to? Yung ginawa mo tong incognito or somehow nando na yung, paano ba? Yeah, syempre, it's a surprise, di ba? For you to win, di ba? Pero nakikita ko sa yung proseso dahil nung kailan pa nagsimula yung voting na yan eh. And ang mga ating supporters, ang tagapagmahal natin, araw-araw ko na rin nakikita ang mga messages nila for me na talaga nagpupuyat yung mga yan para bumoto, di ba? So, I'm just very happy and thankful, you know, and I don't want to let them down. Naman. Okay. And another thing, parang one after another ngayon ng mga endorsement mo. Katatapos lang nung huli natin, tapos another one ngayon. And then, yung recent show mo sa London, nakita namin yung picture, sobrang full pack talaga. And then, meron ka pang upcoming series ng show sa US. And I heard you have a new movie then coming up. So, Daniel, ano yung parang naging realization mo ngayon sa nangyayari sa buhay mo, sa career mo, after everything na ganito kagaganda naman yung nangyayari? Well, unahin ko muna is the partnerships na nagkakaroon ako ngayon. The endorsements na binanggit nyo nga ma'am una. Siyempre Don Maciatos. And they're connected dun sa mga bossing natin dun. And again, the partnership na dumadating sa akin oh my God, it's a blessing, no? Lahat laging nilalapit ang mga tamang tao para sa akin. Kaya maraming pasalamat sa Panginoon. And again, sa London, yung mga kababayan natin doon na sumuporta ng show. I'm just very thankful sa lahat na pumunta. And ganoon naman siyempre excited ang mga kababayan natin, lalo na parang fiesta yan. Di ba yun ang panahon na mararamdaman nila na nasa, kumbaga sa isang araw bumalik sila sa Pilipinas. Di ba? Kaya tayo magbibigay lang tayo ng all out na saya para sa kanila. And para doon naman sa sinabi mo na sa lahat ng nangyayari sa akin, I think everything is written. I wouldn't say na nangyayari sa akin masamang bagay, lahat nangyayari ng may dahilan. I think ang mga tao lang kasi ang makukulit, di ba? Pero lahat yan nakasulat, di ba? At everything happens for a reason. I just think, huwag lang natin makalimutan, nandiyan ang Panginoon, di ba? Binabantayan lang tayo all the time. At magbigay lang, you get what you give. Di ba? You get what you give. Magbigay ka ng pagmamahal, you will receive love. Yun lang naman yun sa akin. Thank you.
Very profoundly said. Grabe naman itong si Daniel. Parang gusto ko na maging Daniel Padilla, how to be you. At siyempre Daniel, hindi pwedeng magtanong itong si Kapamilya, kasama siya nasaan ngayon. Saan siya pupunta? Si Jeff Fernando ng Tribune. Ay Daniel, teka, punta ako na sa ano. Hey boss. Hi Daniel. Oh, long time sir ah. Yes. Nice to see you. Kamusta ka? Okay lang po. Okay. Daniel, nabanggit mo kanina na everything seems to be falling into place, mga tamang tao ang dumadating sa iyo ngayon. With everything that's happening sa iyo sa career, maganda na nangyayari sa negosyo, saan ka daw kumukuha ng inspirasyon ngayon? Saan ka humuhugot ng inspirasyon? Inspirasyon, marami akong pangarap po, sige yan, na marami akong pangarap na gusto kong matupad. Siyempre, unang-una sa pamilya ko, number one yun. Diba? Dahil hanggang ngayon, kaagapay ko ang pamilya ko. Diba? And again, my inspiration comes from my dreams. Marami ako, and I'm 30 years old, you know, I have to plan my life now. Kung saan ako pupunta ngayon, ano nga ba mga gusto ko. So, nagtatrabaho tayo ng maigi ngayon para dun sa mga pangarap lang ngayon. Okay. Daniel, follow up lang. Sa pelikula na mimiss ka na namin, kailan ka gagawa ulit? Very soon. Kasi, siyempre, ito, may niluluto kami after Incognito. May niluluto ako. Kami, hindi ko pa pwedeng sabihin kung sinong kasama. May niluluto. Pero sa pelikula, magkakaroon na ako ng meeting very soon kung anong project nga ba. Ang pinakamaganda doon for now. Siyempre, ako rin, miss na miss ko na gumawa ng pelikula. No? Masaya gumawa ng series, pero siyempre, my heart nasa pelikula. Congratulations. Thank you, Andrew. Nice to see you. Okay, one last question tayo, no? From Miss Ana Cerezo. Hello! Hindi ka naman nabahan? Ang tuhod mo sa ano? Sa binti mo sa tuhod? Napagkamala na ako eh. Ayan. Hi Daniel, congratulations and everyone, sorry nalita ko. Nabanggit mo nga Daniel, dahil nahilig ka na sa action at ang galing mo nga sa action sa Incognito, pag gumawa ka ng pelikula, gusto mo ba ng breather or action pa din? I think andito yung momentum natin ngayon and I really enjoy doing action. Yan, no? After kasi nung mga ginawa namin sa Incognito, parang ang hirap bumalik bigla steady lang. I think medyo maboboard pa ako sa ganun for now. So, the momentum is action. So, whatever na gagawin ko ngayon, laging may kasamang action na yan. Medyo nagka-hangover ba or nag-adjust yung katawan mo na may miss na yung bakbakan? Totoo lang, parang nanghina yung katawan ko ngayon. No? Hindi ako nakikipag-away sa umaga. Pero yeah, sobrang sebang. Sobrang namimiss ko yung buong cast namin, yung crew namin, na syempre, isang taon kong araw-araw kasama yung mga yun. No? Sa pagdilat ko sa umaga, yung mga kasama ko magkape, diba? Hanggang bago matulog sila mga kausap ko. So sobrang sepangs lang. Pero syempre, we have to move on na. No? Thank you. Last na lang, Daniel, dahil nga nabanggit mo, marami kang pangarap. For 2025, ano yung pangarap na gusto mo ma-achieve at tingin mo feasible? At least for this year, or sige, next year? Ako, dahil nandito na tayo, I think lahat ng mga negosyo na pinapasok natin to be successful. You know, yun lang yung pangarap ko. Kasi, siyempre dito sa pag-artista, wala naman akong pangarap maging artista habang buhay. You know, eventually, gusto ko na lang maging negosyante. Di ba? I wanna relax, manage na lang the businesses, and sana by next year, you know, soon, ay maging successful ng lahat. Thank you, Daniel. Thank you, ma'am. Nag-uulat, Ana Cerezo. Yes, kala mo, di kita kilala. Back to you, studio. Yes. Speaking of that, sino ang ating powerful influencers for today? Ito na nga. So, kailangan natin muna mag-photo op kasi there are very important